Magandang gabi po. Ngayon, isa na naman pong napakahalagang isyu ang nais nating talakayin. Honestly, this is one issue which, as much as possible, we would like to avoid talking about. But this being important, we must tackle it just the same. Tungkol po ito sa ating pangalawang Pangulo. Alam po naman natin, ito naman ay usap-usapan na rin. In the first place po, ano po ba ang sinasabi ng ating saligang batas about the Vice President? The Constitution provides that the Vice President will have the same qualifications and disqualification as the President. He must also be elected in the same manner as the President. So, yan po ang provision ng saligang batas. Ano po ang kanyang tungkulin bilang Vice President? Ang sinasabi po ng saligang batas, the Vice President shall succeed as President in the letters when the President is disabled, has resigned, or died. So in other words, wala pong talagang trabaho o ang pangunahing trabaho ng Vice President ay humalili sa Pangulo sa panahon na ang Pangulo ay nag-resign, na disabled physically and mentally, at o kaya namatay. So, ang pangalawang Pangulo, naka-standby lang po yan. At hindi naman siguro nananalangin para mamatay o kaya magbitiw o kaya ma-disable ang Pangulo. So yan po ang pangunahing trabaho niya. However, the Vice President may be appointed discretionary upon the President to appoint the Vice President as member of his cabinet without need of confirmation by the Commission on Appointment. So, ang pagkakaiba ng pangalawang Pangulo as compared to other cabinet members, the Vice President should be appointed by the President as one of the cabinet members. Hindi na siya kailangan pang kumpirmahin ng Commission on Appointment. Whereas yung ibang cabinet members, kailangan kumpirmahin. At pag hindi na kumpirma, papalitan sila ng Pangulo. Because under the Constitution, the cabinet members should be confirmed by the Commission on Appointment before they could be appointed permanently in their respective positions. So, sa kaso po ng kasalukuyang pangalawang Pangulo, si Madam Bepe Robredo, Leni Robredo, she was appointed as first head of the housing agency, yung Pag-ibig. And lately, as head of the President's War on Drugs. Bakit po siya nawala sa mga nabanggit na ahensya? Sapagkat
kahit na siya ay membro ng gabinete, she publicly contradicts or contradicted the policies being implemented by the administration on the matters of which she was made the chief of the agencies concerned. Kinukontra niya ang mga palisiya na ipinatutupad ng Pangulo tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa kanyang opisina bilang housing chief or chief ng drugs, ng war on drugs, na hindi dapat. Bakit? Sapagkat ang mga cabinet members, yan po ay alter ego ng Pangulo. Ano po ibig sabihin? Bilang alter ego, ikaw po ay para extension ng personalidad ng presidente sa mga bagay na may kaugnayan sa iyong tungkulin bilang cabinet member. So, hindi mo pwedeng kontrahin ang Pangulo sa mga bagay o sa mga palisiya na ipinatutupad nito. Na may kaugnayan sa opisina na pinamumunuan mo bilang cabinet member. Sapagkat naroroon kayo upang suportahan, ipatupad ang mga palisiya na yan na nais ng Pangulo as Chief Executive. So kung hindi ka sumasang-ayon at kinukontra mo ang Pangulo sa publiko lalo na, dapat kang magbitiw sa tungkulin mo o kaya naman dapat kang tanggalin ng Pangulo sapagkat hindi ka nakakatulong. Bagkus, pampanisira ka or in effect, you are criticizing, contradicting the President publicly, which should not be. So yan po ang nangyari at sa ating pangalawang Pangulo. At yan ang dahilan kung bakit hindi na siya, wala siyang specific na trabaho sa gobyerno, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Pero ang tanong po dito, tama po ba yan? Dapat po bang mangyari ang ganyan? Well, of course, that should not be because it is not the intention of the Constitution that the President or the Vice President has to act independently from the President. Kaya nga, ang una niyang trabaho, standby para pumalit sa Pangulo kung may mangyayari na disabled, nag-resign o namatay ang Pangulo. Pangalawa, kung siya ay bibigyan, at dapat naman bigyan mo sapagkat sumisweldo ito. May buwan ng sweldo, may budget ang opisina niya. So dapat bigyan niya ng trabaho ng presidente. So dapat ang Vice President morally and legally should support the administration regardless of party affiliation. Katulad po niyan, magkaibang partido. Pero it does not mean dahil magkaiba kayong partido, you should not be cooperating, the President and the Vice President. The Vice President must cooperate with the President sapagkat sila ay parehong ibinoto ng sambayanan sa paniniwala na ang kanilang partnership as President and Vice President could effectively help
the people with them running the government. Pero nangyayari po, sa halip na sundin ang diwa ng saligang batas, kalimitan po and practice, ang Vice President ay nagsasarili ng kanyang pagtupad sa tungkulin. And in most cases, ang pamamaraan ng kanyang pagtupad is critical or contradictory of what the President is implementing, sapagkat pinaghahandaan niya, ginagamit niya ang posisyon niya, kalimitan, para paghandaan ang kanyang kandidatura sa susunod na halalan bilang Pangulo. But the Vice President should learn the history. Ilan na po ang pangalawang Pangulo na hindi naging Pangulo ng ating bansa. So, Madam BP, your election as Vice President does not guarantee that you will become President by 2022. Marami na pong naging Vice President na hindi naging Presidente. Halimbawa po dyan, si Eugenio Lopez ng panahon ni Marcos. At bago pa man kay Marcos, si Emmanuel Pelaez, panahon ni Macapagal, Diosdado Macapagal as President, Emmanuel Pelaez Vice President. Hindi naging Presidente si Pelaez. In the same way na si Eugenio Lopez, hindi rin naging Pangulo, bagamat naging Presidente yun. Extraordinary yung pagiging Presidente ni JME nung siya ay Vice President ni Iraq, sapagkat nagkaroon ng EDSA 2. So, by successor, naging Pangulo siya at nanalo siya noong 2004. Si Noli de Castro, naging Vice President ni JME, pero hindi po siya nanalo bilang hindi siya naging Pangulo. Si Binay, hindi Vice President, naging Vice President, hindi rin naman naging Pangulo. At ngayon, sa tingin po natin, with what you're doing, making politics even with these calamities, you can hardly be a president. You cannot be. Bakit po? Sapagkat, una, wala ka namang ginawa kundi mamulitika sa buong 6 na taon ng iyong panunungkulan bilang pangalawang Pangulo. Sa halip na makipagkaisa ka, makipagtulungan sa kasalukuyang administrasyon, alang-alang sa ikabubuti ng sambayanan, sinasamantala mo ang iyong posisyon para labanan ang administrasyon. Kasama ang mga kapartido mo. Si Kiko Pangilinan, si Drilon, Contiveros, De Lima, at iba pa na mga kapanalig ninyo.
nanalo ka bilang Pangulo sapagkat pinagkatiwalaan ka ng sambayanan na makakatulong ka. Kaagapay ka ng ating Pangulo Duterte. Maganda sanang partnership. Between you and the President. The problem is, masyado kang namumulitika. Lahat ginagawa mo para i-promote mo ang sarili mo. Hindi mo maluloko ang sambayanan. On the contrary, the people rally behind the President. So kung gusto mong mapamahal sa sambayanan, sana makipagtulungan ka sa Presidente upang ang tiwala ng sambayanan sa ating Pangulo, ang popularidad ng ating Pangulo, di sana ay madadala mo. Popularidad mo na rin kung kayo ay nagtutulungan. Ang mga Pinoy, kung tutuusin, kung titingnan po natin, hindi partidista. Ang mga Pinoy bumoboto base sa personal qualifications ng kandidato. Hindi dahil ikaw ay kasama sa ganitong partido, kaya iboboto ka dahil ibinoboto nila ang head ng parte. Hindi ganon po ang attitude ng voting public sa Pilipinas. Now, personally wise, mahirap nating makumbinsi ang sambayanan, lalo na ang mga intellectual voters, sa kakayahan mo. Kasi ang question po dito, sa darating na halalan, kung sino ang iboboto bilang Pangulo, ay personal qualifications ng Presidente, ng kandidato sa pagkapangulo. What is the number one consideration with respect to qualification? The strong personality of the candidate. Why? Because we need a very strong president, one who can manage the country amidst these problematic situations, lalo na from problema against insurgency, problema against drugs, problema against corruption, problema against poverty, and problema against the politicians, the opposition, who always contradict and stand debacle, stand as ito yung tumatayong pader laban sa mga magagandang bagay na ipinatutupad ng administrations. Nang sa gayon, as a matter of protecting their political interest. Yan po ang nature ng opposition dito sa atin. Kahit magandang ipinatutupad ng Pangulo, sasalungatin at sasalungatin to frustrate the administration so that it can be an issue, the failure of the administration can be an issue for the coming election. And that is true from national down to the local level. Ito po ang kapangitan o isa sa mga pangit na mukha ng politika ng Pilipinas. At hindi po ito kagagawa ng taong bayan. Ang may kagagawan dito ang mga tiwaling politiko.
Sapagkat ang taong bayan po kung tutusin ay mulat na rin naman. Ano po ang katunayan? Ang 2016 election, presidential election, which catapulted to power of the present incumbent President Duterte, nagpapatunay po ng taong bayan ay talagang naghahanap ng isang Pangulo na mayroong malakas na personalidad na kaya niyang i-manage ang ating bansa. Bakit nasabi natin yan? Sapagkat if we have to analyze, si Pangulong Duterte wala pong political machineries nang tumakbo po siya noong 2016. He was the least among the candidates. Ang kanyang campaign cry, bawasan ko ang duga, bawasan ko ang corruption, sa pamamagitan ng paggamit ng kamay na bakal. And he did it. Still doing it anyway. Kaya nga hanggang ngayon, mataas ang kanyang popularity or performance rating, which means that the people understand him and supporting him until now. Katunayan po, admittedly, hindi ko ibinoto sa Presidente, pero ikaw, VP President, ibinoto kita. Because I believe in you. Kay Pangulong Duterte, hindi ako naniwala noon. Ang pinaniwalaan ko, si Binay. Kaya siya ang ibinoto ko. Hindi lang ibinoto, in-endorse ko sa mga kaibigan ko. Believing that among the aspirants, he was the most qualified. Although sinasabi ni Trillanes noon na masyadong korap. Pero sabi ko nga, pag mayor ka ng Makati mula 1986 hanggang ngayon, Binay ang Makati. Eh, kahit ayaw mong yumaman, yayaman ka dyan. So, yumaman siya sa paniniwala ko, not because of corruption. Kaya binoto ko. Pero nang nanalo si Pangulong Duterte at nakita ko yung kanyang programa, laban sa droga, laban sa ganito, at makikita mo yung honesty, yung determinasyon niya to be a good president, to serve the people, immediately, I joined the people supporting him. Hindi ko kilalang personal yan. Hindi ako kilalang personal yan. But we are doing it for the country. And that was the thing that we expected you, Madam Vice President. Na hindi natin nakita sa iyong personalidad. Wala kang ginawa kundi magpapugo, magpa-beauty-beauty. Panay pamedya-medya. Pero substantially, you are not serving the people. Because if you really want to serve the people, you should have with the President, helping him in every way you can. And for that, we believe you cannot be a president. You cannot be. And we will be campaigning hard that you cannot be. Sayang yung opportunity na ibinigay sa iyo. Masyado ka naging politikada na parang isang trapong politisyan. So,
Sa bagay, alam natin, hindi mo na babaguhin ang postura mo. Pero tingnan po natin. But what we're saying is, the legacy of President Duterte ay iyon ang magpapatalo sa iyo, sapagkat ang iboboto ng sambayan ng Pilipino ay isang Pangulo na magpapatuloy sa reforma na sinimulan ng kasalukuyang Pangulo, sapagkat ito po ang tamang direksyon. We want to grab the opportunity of having a meaningful reforms of this country, which has been started by the incumbent president. And we understand, hindi ito matatapos. Itong mga reforma na to, hindi ito matatapos by 2022. So, kailangan ipagpapatuloy ito ng isang Pangulo na magpapatuloy ng kanyang legacy upang maging tuloy-tuloy yung substantial changes na to na ini-introduce o na-introduce ng kasalukuyang Pangulo. Kaya po, sinasabi natin that you cannot be a president, you cannot be qualified in terms of personality, character, na kayang bumangga sa mga oligarkiya na siyang actually humahadlang upang magkaroon ng makabuluhang pagbabago sa ating bansa. Sapagkat sa totoo po lamang, kaya napakahirap para sa isang pangkaraniwang Pangulo na mabago ang mga bagay na ito. Dahil yung mga oligarkiya na yan, na sila ang may hawak ng kapangyarihang ekonomiya, politikal, at sa ating lipunan, yan po ang tunay na hadlang sa isang makabuluhang pagbabago. Basta ang mga ginagawa ng mga ito, pupunduhan ng malaki ang sinumang kandidato para mayroong magasto sa eleksyon, pambila ng boto kung kinakailangan, para maging hawak nila, lalong tumatag ang kanilang kapangyarihan, habang ang sambayanan ay nasasadlak sa kahirapan. But the people now, the ordinary people, are now aware. Kaya tayo ngayon ay lumulutang na rin to arouse the awareness of the common masses. Nang sa gayon, itong pagbabagong pampolitika, struktura ng politika na matagal nang naging umuog dito sa ating bansa ay mabuwag sa mapayapa at legal na paraan. Kaya nga, sinasabi din natin sa ating mga kapatid na nasa bundok, bumaba po kayo, magtulong-tulong po tayo upang maipatupad natin ang legal at mapayapang pamamaraan na pang-ekonomiya at pang-politikal na pagbabago. Kailangan po natin. At mapalad po tayo sa panahon ngayon sapagkat meron po tayong magagamit
na social media para maabot natin ang pinakamalayo mang sektor ng ating lipunan. Hindi po katulad noon na maririnig lamang tayo kung tayo ay nasa radyo, nasa TV, na hindi ka naman basta makakapasok doon kung hindi ka nila hawak at hindi mo sila protektahan ang kanilang kapangyarihan sa lipunan, sa pamahalaan. So, ang ibig po sabihin niyan, ang may pera lamang ang nakakagamit sa mga ganitong pasilidad ng media sa pamamagitan ng radio, TV. Pero sa ngayon po, kahit sino, pwede na po with the social media, with the internet, maririnig na po tayo ng sambayanan. At ito po ang advokasya natin. Isa din sa mga dahilan kung bakit ang inyong lingkod ay nagkakaroon ng ganitong programa as a vlogger, for us to be able to share as our services to the people with this meaningful changes that we want to inject politically and economically. Ito po ang pangunahing dahilan at nais po nating samantalahin ito. Kaya po sasamantalahin ko na rin na hilingin as a token of support for this advocacy na i-subscribe po ang channel na ito, ang YouTube channel na ito, na ang pamagat po natin ay ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Marami pong salamat at magandang gabi sa lahat.